Halos mawala na ng malay ang lalaking si Vando sa kakaiyak habang kaharap niya ang isang matandang lalaki na nasa loob ng kabaong. Sa mga sandaling yun ay nasa isang lamayan sila. Bumuhos ang luha ni Vando. Ganon din naman ang kanyang kaibigan na si Homer at Leo. Kahit nabigla sila sa biglang paglapit ni Vando sa kabaong at pag-iyak, dinamayan pa rin nila ang kanilang kaibigan. Si Homer ang pinakamatagang loob sa kanilang tatlo. Hindi to basta napapaiyak. Pero nang makita nito si Vando na sobrang nasasaktan sa nangyari, hindi na rin ito maiwasang hindi mapaluha. Sino gumawa sa'yo nito? Sino? Magbabayad sila! Hindi ko hahayaan na hindi sila makukulong! Pinapakalma na nila si Vando para hindi na ito makaabala sa ibang nakikiramay. Pero hindi pa rin natigil ang binata. Talagang naglupasay pa ito sa sahig. Naawa na nga rin ng ibang tao at tinulungan na itong makatayo. Hinang-hina si Vando. Dahil sa laki nito, tulong-tulong silang dinala ang binata sa bakanteng pwesto sa gilid. Pinainom nila ito. Binigyan ito ng inumin. At makalipas lang ang ilang minuto, nahimasmasan na rin si Vando. Binigyan na sila ng pagkain nang makita ni Homer na ayos na rin ang kanilang kaibigan. Sa katunayan, sarap na sarap si Vando sa pagkain sa patay. Nagtataka si Homer pero dahil sa gutom, hindi na muna niya pinansin ang biglang pagiging masigla ni Vando. Grabe siguro talagang pagiging malapit nyo sa isa't isa, no? Siya ba yung sinasabi mong matanda na tinulungan mo dati? Magsasalita na sana si Vando nang biglang may napadaan na matandang babae. Narinig nilang namatay pala sa sakit sa puso ang matandang pinaglalamayan. Napatigil si Homer sa pagmuya. Agad nitong binalingan si Vando. Uy, sabi namatay sa sakit sa puso yung matanda. Ano yung sinasabi mo kanina na magbabayad yung may gawa nun sa kanya? Uy, Vando, tapatin mo nga kami. Kilala mo ba talaga yung pinaglalamayan dito? Tumigil din sa pagnguya ang binatang si Vando. Sandaling sinuyod ang tingin sa paligid at saka tumingin sa kanila ng seryoso. Tingin pa lang nito, alam na kagad nila na meron na naman itong ginawang hindi kaaya-aya. Inatanong kita, kilala mo ba yung pinaglalamayan o hindi? Kilala? Hindi. Sabay na nailuwa ng dalawa ang kanilang kinakain sabay inom ng tubig. Hinawakan agad nila sa balikat si Vando at pabulong na kinausap. Sira ulo ka talaga. Anong ginawa mo kanina? Bakit paiyak-iyak ka pa? Naglupasay ka pa? Nakakaya ka. Para kang sira ulo, pre. Lakas ng trip mo, ah. Wala tayong pera, di ba? Wala tayong pagkain sa bahay. Kaya ito naisip kong diskarte. Huwag na kayo mag-inarte. Sarap naman kayo sa sopas na may kanin eh. Binilisan na lamang nila ang kanilang pagkain at pagkatapos umalis na rin kagad na parang walang nangyari. Napapakamot na lamang sila sa ulo ng mga sandaling yun. Nang makalayo na sila sa burulan, saka sila tumigil. Pinagbababatukan nila si Vando. Hoy, sa susunod nga kung gagawa ka ng ganong eksena, sasabihan mo muna kami. Hindi mo sinasabi sa amin, mukha tuloy kaming tanga eh. Uy, bakit ba kayo nagagalit? Hindi niyo ba gusto yung diskarte ko? Gusto, pero sana sinabihan mo kami ng maaga para naman masabayan ka namin, di ba? Para naman lahat tayo maglupasay. Mas effective yun, 3 tayo nakiiyak. Pero sira ulo ka rin no? Galing mo umarte Naiyak na nga kami ni Leo kanina Kala namin totoo. Anong kami? Baka ikaw lang. Sus, kunwari ka pa Leo. Sinipon ka na nga nakakaiyak Ang galing ko ba? Sobrang galing ko, di nyo naisip na parte lang yun ng diskarte ko no? Ang saya mo Seryoso, ang ganda ng diskarte mo talaga. Kailangan ba talaga nating umarte? Pwede naman tayong humingi na lang, di ba? Hindi nila tayo bibigyan kapag alam nilang pagkain lang naman yung habol natin. At kapag alam nilang hindi naman nila tayo kilala. Tama si Homer. Kaya dapat, gawa tayo talaga ng eksena palagi. Mas masarap yung pagkain kapag pinaghihirapan, no? Sira ulo. Pero
may tama ka naman. Sa ulo nga lang. Pero nabusog ako ha. Yun na nga yata yung pinakamasarap na sopas na natikman ko eh. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna tayo sa atin at ituloy na lang natin yung ginagawa nating uling. Para bukas ng umaga may maibenta na tayo. Matagal nang magkakaibigan ng tatlo. Pare-pareho na silang ulila sa buhay. Mga bata pa lang kasi sila, namatay na ang mga magulang nila. Magkakasamang namatay ang kanilang mga magulang nang dahil sa isang aksidente sa bus. Nahulog ang sinasakyang bus ng kanilang magulang sa malalim na bangin. Mula noon, palagi nang magkasama ang tatlo. Kinalakihan na nila ang sistemang sila-sila lang ang makakasama. Parang magkakapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa. Sa wakas, natapos ko na rin. O ito, naisali ko na sa sako tong mga nagawa nating uling ha. Matatapos na rin ako dito. O sige, ititimpla ko na yung kape nating tatlo. Pumasok na muna si Homer sa barong-barong nilang bahay. Mga plywood na inanod sa ilog ang nagsisilbi nilang dingding. Wala silang maayos na tirahan. Kung minsan naman, kapag nasisira ng bagyo ang kanilang bahay, naghahanap na lamang sila ng ibang lugar para pagtayuan ng kanilang bagong tirahan. Habang nagtitimpla ng kape, bigla siyang napangiti. Naalala na naman kasi niya ang babaeng si Emilia. Ang babaeng nakilala niya lamang sa bayan nung nagatid siya ng gawa nilang uling. Maganda ang babae, kasing tangkad niya at maputi. Hindi naman ito sobrang puti, pero makinis ang balat. Unang tingin pa lang ni Homer, alam na agad niya na si Emilia ang babaeng hinahanap niya. Parang timang nakangiti habang nagtitimpla ng kape. Hoy, ilang oras mo ba haluin yan? Natauhan si Homer nang marinig ang tinig na yun ng kanyang kaibigan. Paglingon niya ay nasa likuran na pala niya si Leo. Napangiti na lang din siya at inabot ang kape. Napapakamot pa ito sa ulo. Bakit? Masama bang ngumiti? Oo, lalo na kapag walang dahilan Paano kapag may dahilan? Hindi na masama. Dahilan? Bakit? In love ka Isang magandang binibini mula sa bayan. Ganda ng ngiti. Kapag nakikita ko yung kanyang pagmumukha para akong maiihi. Corny mo. Tara na, yung kape raw ni Vando. Masayang lumabas ng bahay ang lalaking si Homer. Nung gabing yon ay tamang kwentuhan lang ang tatlo. Nakaugalian na nila ang ganoong gawain. Bago sila magpahinga, pinag-uusapan nila ang maraming bagay. Mga bagay na may kinalaman sa pamumuhay at kalaunan ay nauuwi na lamang ang usapan sa kanilang mga pangarap. Mga pangarap na hindi malinaw kung matutupad pa ba o hindi. Hoy, Vando, gising na. Huy! Walang ya. Usapan 5:00 dapat nakabangon Mag-aalas 7 na Huy! Uy, Vando! Kung hindi ka babangon dyan, kami na lang ang aalis. Bahala ka dyan, wala kang kikitain ngayon. Ay, naantok pa ako Mamaya ka na matulog pagbalik natin. Mas masarap matulog kapag merong laman ng tiyan mo. Bakit? May pagkain na ba dyan? Siyempre wala pa. Kaya nga dapat makabenta tayo ng uling, no? Walang ganang bumangon ng lalaking si Vando. Kahit na mabigat ang pakiramdam nito, ay agad na rin itong kumilos. Dakong 7:00 na nang makaalis sila. Mula sa kanilang bahay, kinailangan pa nilang maglakad ng halos 15 minutos habang bitbit ang mga uling. Sumakay sila sa malaking truck ng buhangin na pinakusapan lang nila ang driver. Ganun pala ang sistema ng kanilang buhay. Mabuti na lang at kahit papaano, may mangilan-ngilan pa rin ang nagbibigay ng konsiderasyon at tulong sa kanila. Sinusubukan din naman nilang makahanap ng mas maayos na trabaho. Ang kaso nga lang, pare-pareho naman silang walang tinapos na kurso. Kahit nga high school ay hindi na nila natapos. Buti naman at napaubos kaagad natin itong mga uling natin, no? Mga bandang 11:00 na ng tanghali, napakyaw na ang kanilang tindang uling. Hindi naman kalakihan ng kanilang kinita, pero
para kay Homer ay sasapat na yon sa isang araw nila. Ang mahalaga naman sa kanila ay maisalba nila ang bawat araw at gabi. Nagugutom na ako. Kain tayo sa karinderya. Oo nga, kanina pa tayo lakad ng lakad. Nakakapagod na kaya? Mas makakatipid tayo kung sa bahay na lang tayo magluluto. Yung 70 pesos kasi na ulam dito sa bayan, 1 kilong bigas na yun eh. Pambira. Gutom na ako eh. Baka maimatay na ako sa gutom. E di magtinapay na lang muna tayo. Lumapit sila sa bakery. Bumili sila ng tig-1 monay. Sapat na sa kanila ang pagkain na yun. Magagawa na nitong maitawid ang 2 oras nilang buhay. Bago sila umuwi, dumaan na muna sila sa palengke. Masaya si Homer sa mga sandaling ito. Dahil sa wakas, makikita na niya ulit ang babaeng hinahangaan niya, si Emilia. Alam ko na kung bakit gusto ni Homer bumili rito. Kahit pwede naman sa kabila. Bakit? Kasi nandito yung babaeng crush niya. Ayun oh. Uy, wag mo nga ituro. Manuno ka dyan eh. Baka mamaya mapansin pa tayo niyan. Uy, bakit ayaw mong mapansin ka? Kaya ka nga nandito para magpapansin, di ba? Nandito tayo para bumili ng pagkain na iluluto. Sus! Kunwari ka pa. Lapitan mo na. Eh kung doon na lang kaya tayo bumili ng isda? Hinilan nila ang lalaking si Homer. Palapit sa 2 ang babaeng maganda na nagtitinda ng isda. Wala nang nagawa si Homer kundi magpadala na lamang din sa agos ng mga nangyayari. Magandang tanghali, miss. Sabi ng kaibigan namin, magkano raw ang ngiti mo? Ha? Ang ganda mo raw kasi. Parang crush. Huy! Para kayong timang ha. Miss, wag mo silang pansinin ha. Mga wala kasing kain ng mga yan eh. Ayos lang. Pero bibili ba kayo? Oo. Magkano ba yung kilo ng bangus? Yan. 200 na lang ang kilo niyan. Malaki yan at sariwa pa, kakahuli lang kaninang umaga. Eh bakit patay? Ang alin? Patay na patay si Homer sa'yo. Huy, tumigil ka nga. Nakakaya ka ah. Huwag mo silang intindihin, Emilia. Bale, 1 kilo nga ng bangus. 1 kilo. Sige, pero paano mo pala nalaman ang pangalan ko? Ay, nagkakilala na tayo nung nakaraan. Ako yung tumulong sa yung magbuhat ng mabibigat na balde sa kanto. Yung yung madungis. Yung maraming uling yung muka. Ikaw pala yon. Hindi kita nakilala. Buti naman at dito ka bumili, Homer. Nice one. Magkakilala na pala oh. Ito na ba yung simula ng pag-usbong ng pagiging malandi ng ating kaibigan? O ito rin kaya yung magiging dahilan ng pagkawarak ng kanyang pusong inosente? Nakakatuwa itong mga kaibigan mo, no? Masyado silang masiyahin. Sa sobrang masiyahin nila, parang ang sarap nilang isako eh, no? Nagtawanan na lamang silang 2 ng babae nung mga oras na yon. Pero natigil ang kanilang tawanan nang makita nila yung isang babae sa likuran ni Emilia. Masama ang tingin sa kanila. Parang hindi nito gusto ang nangyayari. Sino siya? Parang kakainin niya kami oh. Siyang nakababata kong kapatid. Mas matanda lang ako sa kanya ng 5 taon. Siya si Emily. Hindi na sila nakapagsalita ng mga sandaling yon. Bigla na lamang din kasing naramdaman ni Homer ang pagkailang. Para sa kanila, hindi normal kung papaano sila tingnan ng babaeng si Emily. Nang matapos nang ibigay sa kanila ang bangus, naglakad na rin sila paalis. Hindi na rin nagawa ni Homer na lumingon ulit sa takot na baka nakatingin na naman si Emily. Nang makalabas na sila ng palengke, parang saka lamang sila nakahinga na maluwag. Yung Emily, grabe makatingin. Parang papatay ng tao eh. Para kabong mangangain ng buhay. Ngayon ko nga lang nakita yun eh. Hindi ko alam na meron pala talaga siyang kapatid. Di bale, ang malagay nagkausap naman kaming 2. Hindi ka papatulad nun, pre. Grabe ka naman sa kaibigan natin. Totoo naman, pre. Sinasabi ko lang ang realidad. Sa ganda ng babaeng yun, at mukhang may kaya pa sila sa buhay, parang libangan nga lang nila yung pagtitindi. Tingin mo papatol kay Homer si Emilia? Ano bang problema kay Homer?
Hindi naman siya pangit ah. Hindi naman usapan dito ang itsura, pre. Ang sinasabi ko, di hamak na hampas lupa lang tayo. Sila mataas. Tingin mo kapag gumarap si Homer sa mga magulang nun, matatanggap siya? Bakit kasi ang negative mo? Di pa nga nagsisimula si Homer eh. Sinasabi ko lang ang totoo. Para maging ganda si Homer sa pwedeng mangyari. O kaya naman, malaman niya ngayon pa lang, hindi makabubuti sa kanya yun. Palibasa kasi wala kang lakas ng loob na manligaw eh. Uy, tama na nga. Tama naman si Leo eh. Malabong magustuhan ako ni Emilia. Dahil ito lang ako. Kahit na kailan, hindi pwedeng magkatuluyan ang dalawang magkaibang antas ng pamumuhay. At kahit na masakit isipin, yun ang totoo eh. Yun ang realidad. At wala na tayong magagawa doon. Tara na nga, sumakay na tayo. Nauna nang naglakad ang lalaking si Homer habang naiwan namang nakatayo sa gilid si Leo at Vando. Ito kasi parang timang eh. Uy, bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Kasi sana, hinintay mo na lang munang makauwi tayo sa bahay. Hinayaan mo na lang muna sana siyang maging masaya yung tao. Hinayaan mo na lang sana munang maging masaya yung tao kahit ngayon lang. Kinontra mo kaagad eh. Kahit na kailan talaga, wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Basag trip ka rin eh. Kung ano lang naisip mo, sasabihin mo talaga. Alam mo pre, minsan, isipin mo rin kung akma ba yung sasabihin mo. Bakit? Anong gusto mo? Maging masaya nga si Homer pero sa dulo, masasaktan din siya. Pre, alam mo naman kung anong buhay meron tayo. Halos lahat ng bagay sa mundo, ipinagkait na sa atin ng kapalaran. Kaya yung kakarampot na kaligayahan na mararanasan natin kahit sa maikling oras lang, sana hindi mo na yun ipinagkait pa sa mga sarili natin. Pre, minsan, mas maganda nang maranasan nating sumaya kahit masasaktan din tayo sa dulo. Ang punto doon, naranasan mo kahit minsan lang. Mahalaga ang pansamantalang karanasan sa mga kagaya natin kasi palagi tayo napagkakaitan, di ba? Naiintindihan mo ba ako? Ang bira ka oh. Baguhin mo na yung ganyang ugali mo pre ah. Kasi kung hindi, mamamatay kang malungkot. Aba, loko to ah. Uy, hintay! Nauna nang naglakad si Vando sa kanya. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik lang silang tatlo. Tila nagkaroon ng pansamantalang pader sa kanila dahil sa nangyari. Habang nagluluto si Homer, nilapitan siya ni Leo. Pre, tungkol dun sa mga sinabi ko kanina, gusto ko lang humingi ng paumanhin. Masyado ako naging masama sa mga sinabi ko eh. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo. Ano ka ba? Ayos lang naman sa akin yun, no? Isa pa, totoo naman talaga yung mga sinabi mo eh. Mahirapan akong mapa sa akin siya. Kumbaga, pangarap lang talaga. Oo, totoo lahat ang sinabi ko, pre. Iba ang mundo niya sa mundo mo. Pero, napagtanto ko kanina lang, kahit na magkalayo ang agwat nyo, palagi namang may paraan para magkalapit. Yan! Ganyan ang dapat, Leo! Para naman natutuwa ako sa'yo. Maraming salamat, pre ah. Dahil sa sinabi mo sa akin kanina, mas lalo kong naintindihan ng mga bagay-bagay. Pre, lilinawin ko lang ah. Hindi ako galit sa'yo ah. At alam kong may punto ka rin naman. Ang sa akin lang, minsan lang kasi tayo nabubuhay. At ang mga kagaya natin, dapat sinusulit ang kaunting saya na meron tayo. Yan nga ang gusto ko sa'yo, Vando eh. Kahit na ang baho ng utot mo sa madaling araw, marami kang alam pagdating sa mga buhay-buhay eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw yung umutot kanina madaling araw eh. Ang amoy pambihira. Naninikit sa butas ng ilong. Oh, ako na naman pinagbintangan nyo ah. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Nakaayos-ayos na naman kaagad sila. Sa tagal na nilang magkakasama, hindi na rin naman tumatagal ang mga tampuhan sa kanila. Hindi lumilipas ang araw na hindi sila nakakabati. Alauna na sila nakapagtanghalian. Kahit na papaano, masaya ang tatlo. Dahil naitawid na naman nila ang pananghalian na yon. Pagkatapos, balik trabaho na naman ang tatlo. Tutungo na naman sila sa bakanting lote at gagawa na naman sila ng uling. Pero
Bago yun, nagpaalam na muna si Homer na bibili ng sako. Aling Tessa, 8 sako nga po. Yung tig 5 piso lang po na sako pero yung malalaki. Napatingin na lamang si Homer sa mga bata habang naghihintay. Naalala na naman niya ang kabataan niya. Ganun kasi siya kalaki nung mawala ang kanyang mga magulang. Nakikita niya ang sarili niya sa mga yon. Masaya lang na naglalaro. Pero ngayon, iba na ang takbo ng kanyang buhay. Kibit-balikat na lamang ang nagawa niya. Natatawa na lamang din siya sa mga naiisip niya. Ay, sorry po. Nasagi ni Homer ang isang matandang lalaki. Pagtingin niya, nakita niyang maayos ang suot nito. Malinis, mukhang mamahalin din ang damit. Kaya naman nag-alala ang lalaki na baka magalit ang matanda. Gayong nakikita niya na parabang mayaman ito. May trauma pa naman siya sa mga mayayaman. Nakaranas kasi siya ng pagmamaltrato sa dati niyang pinapasukan. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Naharangan po kasi ng sako yung mata ko kaya hindi ko po kayo nakita. Pasensya na po talaga. Ayos lang naman ako. Kasalanan ko rin naman dahil hindi rin naman ako tumingin sa dinaraanan ko. Pero pasensya na po talaga. Ano bang gagawin mo sa mga sako na yan? Ito po. Paglalagyan po ng mga uling. Yung po kasi ang hanap buhay naming magkakaibigan eh. Ganun ba? Kayo po, saan po ba ang punta nyo? Naliligaw po ba kayo? Ano naman ang nagtulak sa'yo para isiping naliligaw ako? Kasi po, mukha kayong mayaman eh. Puro mahihirap lang po kasi narito sa baryo namin. Ganun ba? Kasi, nandito ako para sa isang tao na gusto kong bumalik sa buhay ko. Isang tao na gusto nyong bumalik sa buhay nyo? Asawa? Nakakaya naman kung dito ko sasabihin. Pwede ba kitang maimbitahan na magkape sa isang kapihan sa bayan? Naku, hindi na po. Hinihintay po kasi ako ng mga kaibigan ko eh. Gagawa pa po kami ng uling. Ganun ba? Siya, sige. Lumakad ka na't baka hinahanap ka na nila. Sige po, good luck po sa gagawin nyo. Sana magkasama na po ulit kayo ng asawa nyo. Siya nga pala. Anong pangalan mo, iho? Homer po pangalan ko. Ako naman si Espino. Mang Espino na lang ang itawag mo sa akin. Sakaling magkita tayo muli. Ngumiti na lamang ang lalaking si Homer. Hindi niya alam kung bakit magaan ang kalooban niya sa matandang yon. Para bang matagal na niyang kilala ang matanda. Napapangiti na lamang siya habang naglalakad. Nang makabalik na siya sa mga kaibigan niya, ay agad na silang nagsimula sa kanilang gawain. Bandang hapon na sila natapos. Kailangan nilang takpan muna ang uling na nagawa nila dahil nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Malas talaga tayo lagi. Tuwing matatapos tayo sa ginagawa natin, palagi na lang nagpaparamdam ang ulan. Hindi naman siguro mababasa na ng ulan yung mga tinakpan natin, no? Hindi na yan. Makakapal na trapal naman yung nilagay natin eh. Mga pre, kung tanggapin ko na kaya yung trabaho na inaalok ni Mang Berto nung nakaraan. O tapos gagawin ka rin nilang alila sa bahay nila? Matapobre yung isang yun eh. Nakita mo naman kung ano yung ginagawa nila sa mga boy nila, di ba? Kulang ang pasahod, tapos minamaltrato pa. Gagawin din kaya niya sa akin yun? Close naman kaming dalawa. Anong close? Bulag ka ba? Hindi ka niya gusto, no? Baka pinakikisamahan ka lang. Kasi para may pandagdag tayo sa gastusin. Hahanap tayo ng ibang trabaho, pero hindi dun kay Mang Berto. Bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan. Kung sa iba ay biyaya ang ganung panahon, para sa 3 binata ay pahirap yon sa kanila. Matutulog na naman kasi silang nakaupo dahil sa mga tumutulong tubig. Tingnan nyo tong ganito oh. Mukhang kailangan na talaga nating makahanap ng mas magandang trabaho. Para kahit papaano makahanap din tayo ng maayos na tiraan. Paano nga tayo makakahanap ng magandang trabaho? Pareho naman tayong walang tinapos 3. Tiwala lang mga pre. Alam ko makakahanap din tayo ng trabaho na talagang sasalba sa atin.
Mas lumakas pa ng lumakas ang ulan hanggang sa maghating gabi na ay hindi pa rin yun tumitigil. Nakaupo silang natutulog sa papag. Mga bandang 3:00 na madaling araw, saka lamang tumigil ang malakas na ulan. Agad na tinungo ni Homer ang mga uling na tinakpan nila sa labas. Laking dismaya niya nang makitang nilipad pala ng malakas na hangin ng trapal. Kaya naman nabasa ang mga uling na dapat sana'y ibebenta nila. Oh, saan ka galing? 3:00 pa lang ah. Sa labas, tiningnan ko lang yung mga uling natin. Ayun, nabasa. Sobrang lakas kasi pala ng hangin kanina eh. Pasensya na ah. Dapat pala pinasok na lang natin sa bahay. Ayos lang yan. Papatuyuin na lang natin yan kapag sumikat yung araw. Pero wala tayong kakainin ngayong araw. Di diskarte. Gawa tayo ng diskarte. Mabuti na lamang ay hindi nagalit sa kanya ang dalawang kaibigan. Siya kasi ang nagsabing hindi maaaring ipasok sa bahay ang mga uling dahil mangangamoy sunog sila sa loob. Kinaumagahan, maagang umalis ang tatlo. Dahil wala naman silang maibebentang uling, naisipan na lamang nilang humanap ng ekstra na trabaho. Sa kanilang paglalakad sa kalsada, muntikan ng mahagip ng sasakyan ng lalaking si Vando. Bigla na lamang kasing lumitaw sa paliko ang sasakyan at hindi nila yun nakita. Nakahinga sila ng maluwag nang mahila nila si Vando. Lokong driver yun ah. Hindi niya ba ako nakita laki-laki ko. Tumigil ang sasakyan. Lumabas ang driver. Halatang kabado rin ito. Magsasalita pa sana si Vando para bulyawan ng driver na may isa pang matanda na lumabas. Nakilala ito ni Homer. Kaya agad naman din siyang lumapit. Mang Espino? Oh, Roger. Mang Espino, Homer po pangalan ko. As in Homer, hindi po Roger. Ay, pasensya ka na. Makakalimutin na kasi ako kailan nga ba tayo nagkita? Kahapon lang po. Oo nga. Kahapon nga lang. Kumusta ka na? Pasensya na kayo at itong driver ko kasi wala sa wisyo. Kasi may problema lang. Kaya nga sabi ko nga sa kanya magpahinga na muna siya Pero sabi niya, kailangan niya raw kumita ng pera. Sabi ko nga pahihiramin ko na lang siya pero nagpumilit pa rin. Kaya yan. Munti ka na kayong mahagip. Ang dami ko na kagad sinabi. Ayos lang naman po. Hindi naman po nasaktan yung kaibigan ko At kay mamang driver, pahinga rin po. Mas mahalaga ang kalusugan. Oh, Topper, narinig mo ba yon? Ikaw kasi. Magkakilala pala kayo, pre? Oo, nakilala ko siya kahapon. Ayos! May kakilala ka palang big time ha? Uy, maayos ka nga. Saan ba ang punta ninyo? Naalala ko sinabi mo kahapon nagbebenta kayo ng uling. Bakit wala kayong dalang uling? Yun na nga po ang problema Yung uling kasi na dapat ibebenta namin, nabasa ng malakas na ulan kagabi. Kaya heto, naghahanap po kami ng sideline para may pangkain ngayong araw. Naghahanap ba kayo kamo ng trabaho? Opo, naghahanap po kami. Baka po may pwede kayong ipatrabaho sa amin, sir. Uy, maya ka nga. Kahapon pa lang kami nagkakilala Naku, ayos lang. Sa katunayan meron akong iaalok na trabaho para sa inyong tatlo. Total, mukhang masisipag naman kayo. Ipapasok ko kayo sa trabaho para may panggastos kayo. Yun kung tatanggapin niyo ang trabahong ibibigay ko sa inyo. Ano po bang trabahong ipapagawa niyo sa amin? Manghuhuli at papatay kayo ng aswang. Hindi na muna sila nakapagsalita. Nagkatinginan silang magkakaibigan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin. Seryoso din kasi ang pagkakasabi ng matandang kausap nila. Pero maya-maya lang, bigla na lamang yung napahalakak. Nako, biro lang naman. Ang ipapatrabaho ko sa inyo ay yung pag-aalaga ng mga kabayo ko. Nawala na kasi yung nag-aalaga nun dahil kailangan ng umalis para sa pamilya niya. Tingin ko, makakasundo nyo naman yung mga kabayo ko. Nararamdaman ko kasing mabubuti naman kayong tao. Alam nyo, ang mga kabayo ko, kapag masama ang taong nasa harapan nila, nararamdaman nila yon.
kaya hindi sila nagpapahawak. Pero sa inyo, kutob ko na magugustuhan nila kayo. Uy, ayos pala yung mga kabayo po ninyo para silang may mga isip din. May isip din naman talaga mga hayop na gaya ng sa isang tao. Ang pagkakaiba nga lang, siyempre mas mataas pa rin ang level ng pag-iisip natin mga tao. O siya, kung papayag kayo sumakay na kayo. Papayag naman po kami pero ayos na po ba yung driver ninyo? Baka po kasi mabangga tayo Huwag kayong mag-alala. Ginto naman ang kabaong natin kapag na-aksidente tayo. Nauna nang pumasok ng sasakyan na matanda. Habang sila Homer naman ay napapakamot na lamang sa ulo pero sumakay na lang din. Hindi inakala ni Homer na ganun pala kakulit ang matandang yon. Pero ang pinakamahalaga naman para sa kanya, hindi to gaya ng ibang mayayaman na kinatatakutan niya. Alam niyo ba nung araw, ganyan din ako. Nagbebenta-benta lang din ako ng kung ano-ano. Naranasan ko talagang kumain lang ng tinapay sa isang buong araw. Kung minsan nga wala rin makain Tiis-tiis. Kaya nga natutuwa ako sa inyo. Kasi kahit na hindi ko kayo kakilala, nararamdaman ko yung sipag ninyo. Paano nyo naman po mararamdaman kung hindi nyo naman po kami kilala? Paano kung niloloko lang pala namin kayo? Na kesyo mahirap lang kami, kesyo ganyan. Alam mo iho, sa tanda kong ito, kabisado ko na ang mga tao, Roger. Alam ko kung kailan sila nagsisinungaling. Pre, sinong Roger? Homer po sir, Homer. Ay, pasensya na Homer. Ay nako, makakalimutin talaga ako. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa malaking asyenda na matanda. Sobrang lawak ng asyenda. Hindi nila inakala na matandang si Espino pala ang may-ari ng asyenda na lagi nilang nadadaanan noong nakaraan. Pagpasok nila sa asyenda, agad silang sinalubong ng 2 gwardya at pinagbuksan ng gate. Napapansin ni Homer na parabang kakaunti lamang ang mga tauhan ng mga Espino. Hindi gaya ng ibang mayayaman na halos tumpok-tumpok ang mga bodyguard. Wow! Kayo pala may-ari ng asyendang to? Diyos ko! Sa pelikula ko lang ito napapanood Ang laki! Napakalaki at sobrang ganda. Pero Mang Espino, napapansin ko lang po, bakit parang wala ka naman maraming bodyguard? Kasi naman, kaya ko naman ang sarili ko Hindi naman ako mayaman lang. May alam din ako para protektahan ang sarili ko. O paano? Pasok na tayo sa mansyon. Maya-maya, pagkatapos nating mananghalian ipapakita ko sa inyo mga kabayo ko. Manghang-mangha ang magkakaibigan. Hindi sila makapaniwala na may ganong kalaking bahay silang mapapasukan. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakarating sila sa mamahaling lugar. Pinaghintay sila sa malawak na sala. Ilang sandali lang ay nakahanda na rin ang kanilang pagkain. Sa isang mahabang lamesa, sabay-sabay silang kumain. Lahat ng pagkain na hindi nila natikman ay naroon. Sa mga oras na ito, pakiramdam na magkakaibigan ay hulog yun ng langit. Salamat sa driver niyo, Mang Espino. Kung hindi dahil sa kamuntikan na niya ako masagasaan, hindi po kami makakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod, mababangga ka na para mas masarap ang pagkain na ihahain ko. Hoy, biro lang Nagtawanan na lamang sila ng mga oras na yon. Magaan ang pakiramdam ni Homer. Kapag tinitingnan niya ang matanda, pakiramdam niya ay sobrang komportable na nila. Ang tingin niya kay Mang Espino ay simpleng tao lang. Hindi sila nakaramdam ng pagkailang. Pagkatapos silang kumain, agad na rin silang dinala ni Mang Espino sa kural. Ang kulungan ng mga kabayo na ilang metro ang layo mula sa mansyon. Tingnan nyo, masaya ang mga kabayo ko. Parang gusto nilang manipa Ganyan sila kapag komportable sila sa mga tao makakasama nila. Bale, ang gagawin nyo lang naman, pakakainin nyo sila palagi. Pagdating naman sa paglilinis ng kanilang kulungan at pagpapaligo sa kanila, iba naman ang gumagawa nun. Sa pagpapakain lang talaga ang problema ko. Kaya nyo ba silang pakainin? Ano po bang kinakain nila? May mga damo naman kaming pinapakain sa kanila.
Mga mamahaling damo yon. Yun lang naman. At sa paglalagay pala ng mga vitamins ituturo ko na rin sa inyo mamaya. Nagkatinginan ng magkakaibigan. Malapad ang kanilang ngiti. Tingin nila ay kakayanin naman nila ang trabahong binibigay sa kanila. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na tanggapin ang alok na trabaho. Sige po, tinatanggap po namin. Kailangan kasi talaga namin ng pera eh. At dahil tinatanggap nyo na ang trabaho, dito na rin kayo titira. Nakikita nyo yung bahay na yon. Doon natutulog yung dating nag-aalaga sa mga kabayo ko. Kaya naman lahat ng gamit nyo, dalhin nyo na rito mamayang gabi. Para bukas ng umaga, pwede na rin kayo magsimula. O paano? Hayaan ko na muna kayong gumala-gala sa asyenda para makabisado nyo yung lugar. Pagkatapos umuwi kayo sa inyo at kunin nyo na yung mga gamit nyo ha. At siya nga pala. Ano po? Mamayang gabi, darating ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan ko, si Paring Endong. Siya ang aalalay sa inyo kapag dumating na ang tamang pagkakataon. Ano pong tamang pagkakataon? Saka ko na sasabihin sa inyo. Basta, isa itong panibagong trabaho na pwede ko ring ialok sa inyo. Sa ngayon kailangan nyo munang alagaan ng mga kabayo ko. Kasi baka mamaya manipa na sila. Naglakad na pali sa matandang si Espino. Naiwang nakanganga ang tatlo. Napapakamot sa ulo. Sinampal-sampal pa ni Vando ang kanyang sarili. Uy, bakit mo ginaganyan ang mukha mo? Ginigising ko lang ang sarili ko Baka kasi panaginip lang to. Hindi ako makapaniwala. Kitira tayo sa ganitong lugar? Ito na siguro yun. Ang alin? Ito na yung simula ng panibago nating buhay. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang gabi. Nakabalik na sila sa asyenda dala ang kanilang mga gamit. Nalinis na rin nila ang bahay na kanilang titirhan. Ilang metro lang din ang distansya nito mula sa kural ng mga kabayo. Ay naku, nakakapanibago talaga. Tingnan niyo mga pre maayos na tulugan natin. Wala nang tulo ng ulan dito sigurado. Tapos may malambot pang kama. Ay, salamat sa Diyos. Baka nakita na ng Diyos ang paghihirap natin. Nakikita naman talaga lagi ng Diyos yung pinagdaraanan ng lahat ng tao. Pero may mga tamang panahon siyang itinatakda para sa isa't isa. At sa tingin ko, eto na yung sa atin. Sa sobrang tuwa ng tatlo, nagyakapan na lamang sila. Mga bandang 8:00 ng gabi, tumungo sila ulit sa mansyon. Sabay nilang kakain si Mang Espino. Kasama din nila sa hapagkainan ang isa pang matanda na si Endong, na sa palagay nila ay mas bata lang ng kaunti kay Mang Espino. Ay siya nga pala, bago tayo kumain, gusto ko lang ipakilala sa inyo si Endong. Matalik na kaibigan ko siya. Parang kapatid ko na rin. Mula binata pa kami kasama ko na siya. Maasahan siya sa lahat ng bagay. Medyo istrikto lang na tao si Endong, pero mabait yan. Hindi yan gaya ng kabayo ko na kapag nainis sa'yo sisipain ka na lang bigla. Magandang gabi po sa inyo, Mang Endong. Kami po yung mga bago mag-aalaga sa mga kabayo ni Mang Espino. Matatapang ba kayo? Po? Endong, masyado pang maaga para pag-usapan ng bagay na yan. Mawalang galang na po pero ano po ba yung bagay na yon? Sasabi lang, di ba? Saka na pag-usapan. Sa ngayon, gusto ko lang muna na maging komportable at maging masaya kayo rito sa asyenda ko. O sige na, kumain na kayo. Sabay-sabay silang kumain, pero tila nakakaramdam na ng pagkailang si Homer dahil sa tuwing mapapatingin siya kay Mang Endong, hindi na lamang niya pinagtutuunan yon. Parang Endong, ihatid mo na sila sa bahay nila. Ikaw na magpaliwanag sa kanila kung ano ang hindi nila pwedeng gawin sa mga alanganing oras, ha? Sige, ako na bahala. Sinimulan na nila ang paglalakad. Tahimik lang ang tatlong magkakaibigan nang biglang tumigil si Mang Endong. Tiningnan sila ng seryoso. Nagdikit-dikit ang tatlo na parabang takot silang baka bigla na lang manapak ang matanda. Pag kayo matakot sa akin, hindi ako masamang tao. Ang gusto ko lang yung mga taong hindi pasaway, ha?
ano po ba ang mga dapat namin gawin para hindi kami maging pasaway? Sumunod kayo sa patakaran. Ganun lang kasimple. Isa sa pinakabawal niyong gawin ay ang lumabas ng bahay kapag lagpas na alas 10 hanggang alas 4 na madaling araw. Po? Bakit naman po? At bawal magtanong tungkol doon. Nauna nang naglakad si Mang Endong. Pagdating nila sa bahay nila, ay saka sinabi na matanda ang mga patakaran. Naintindihan naman nila yon at tanda naman silang sumunod. Medyo nahihiwagaan lang sila sa katauhan ni Mang Endong. Para kasi yung hindi marunong tumawa o ngumiti man lang. Kung si Mang Espino ay masiyahin at palabiro, si Mang Endong naman ay parang pwedeng makapatay kapag biniro. Ang seryoso masyado ni Mang Endong no? Baka ganun lang talaga siya. Tama lang naman yun para hindi tayo madaling makampante. Pero kanina, meron akong napansin na kakaiba sa kanya Ano yun? Yung tinaas niya yung manggas ng damit niya, nakita ko na meron siyang marka sa braso. Hindi ko alam kung anong simbolo yun pero yung simbolo na yun, nakita ko dun sa loob ng mansyon. May parang flag doon na maliit lang na yun yung nakalagay. Oo, napansin ko rin yun. Alam mo, meron din ako nakita kay Mang Espino Yung pitaka niya, may ganun ding simbolo. Hindi kaya miyembro sila ng sindikato? Hindi naman siguro. Napagdesisyonan na nilang matutulog na lang sana pero narinig nilang nag-iingay ang mga kabayo. Sa pagkakataong ito, nag-alala ang tatlong magkakaibigan. Inakala nila na baka may nangyayaring hindi maganda sa mga alaga ni Mang Espino. Binuksan nila ang bintana. Nakita nilang hindi mapakali ang mga kabayo. Punta natin. O nga pre, baka may nakapasok na ahas sa koral. Pero kasasabi lang sa atin kanina na hindi tayo pwedeng lumabas kapag alanganing oras na, di ba? Paano kung may mamatay na kabayo doon? Di kasalanan natin. Kalaunan ay pumayag na lang din ang binata. Tiningnan na muna nila kung merong nakakakita sa kanila. Nang masiguro nilang wala naman, agad na rin silang lumabas. Tinungo nila ang mga kabayo. Sinuri nila ang lugar. Inilawan ng mga sulok-sulok. Pero wala naman silang nakita na kahit na ano. Wala naman Pero bakit sila nag-iingay? Baka papansin lang sila. Uy, tingnan niyo yun Napatago agad sila sa gilid ng matanong nila ang grupo ng kalalakihan. Nakita rin nila doon na matandang si Endong na nangunguna sa paglalakad. Base sa pagkakakita nila, hindi basta-basta ang mga lalaking yon. Nakita kasi nilang tila may mga dalayong katana. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam sila ng kaba. Nagkaroon sila ng pagdududa. Bigla nilang naisip na baka nga merong itinatagong lihim si Mang Endong at Mang Espino. Ano? Sundan kaya natin? Wag. Paano kung makita nila tayo? Yari tayo. Tanggal ka agad tayo sa trabaho. Hindi ka ba napapaisip kung anong ibig sabihin ng mga nakita natin? Baka mamaya grupo sila ng sindikato Oo nga. Mas maganda na malaman natin kung ano ba talaga sila. Ang mga nakita nyo ay grupo ng mga manunugis. Ang mga taong pumapaslang ng mga aswang. Napalingon sila sa kanilang likuran nang marinig nila ang tinig na yon ni Mang Espino. Kinabahan sila. Hindi nila alam kung papaanong nakarating doon ng matanda. Pero ang mas nakapukaw ng atensyon ni Homer ay kung ano ang sinabi nito. Ali kayo, sumunod kayo sa akin. Total naunahan nyo na kaming malaman ng sikreto bago namin sabihin bukas. Ipapaliwanag ko na rin sa inyo ang tinatago kong lihim. Kahit na naguguluhan, sumama naman agad ang tatlong magkakaibigan. Pumasok sila sa mansyon. Dinala sila ng matandang lalaki sa opisina nito. Pagpasok nila roon, nakita nilang tatlo ang mga katana na nakadikit sa pader. Iba't ibang uri ng patalim. At sa bandang gilid ng opisina, nakaukit doon ang simbolo na nakita nila sa braso ni Mang Endong. Sige, maupo kayo. May kinuhang libro ang matandang si Espino. Binigay ni Mang Espino yon kay Homer. Nagtataka naman ang binata kung ano ang nakapaloob doon. Wala man lang kasing kahit na anong nakasulat sa cover ng libro. Ngayon pa lang,
Humingi na ako ng paumanhin dahil nagsinungaling ako sa inyo. Nagsinungaling ka po sa amin? Paano nagsinungaling kayo? Hindi talaga pag-aalaga ng kabayo ang gusto kong ialok sa inyo. Isang trabaho na delikado. Ngunit ang trabahong ito ay makakapagpanatili ng katahimikan at kaligtasan para sa lahat ng tao. Hindi po namin kayo maintindihan eh. Kung ayos lang po mas simplihan nyo po sana. O kaya, diretsuhin nyo na lang po kami. Ang mga kalalakihan na nakita nyo kanina ay mga manunugis. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, pumapas lang sila ng mga aswang. Lumilibot sila kung saan-saang parte ng probinsyang ito para pumuksa ng mga mababangis na nilalang. Ang samahan na yon ay pinangungunahan ni Endong. At siya namang pinatatakbo ko. Sa madaling sabi, ako ang pinakapinuno nila. Bakit nyo po ito ginagawa kung alam nyo naman palang delikado? May banta sa kaligtasan ng probinsyang ito, Roger. Nalaman namin ng balak ng mga aswang at ang probinsya natin ay pinaplano nilang sakupin. Malapit nang mangyari yon, kaya kami mga manunugis gumagawa na ng paraan para pigilan sila. Kailangan naming mapatay ang mga aswang. Lalong-lalo na ang 2 babaeng aswang na tinuturing nilang reyna. Kaya naman, naisip kong papuntahin kayo rito. Naisip kong baka maisipan yung sumama sa pagiging manunugis. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman libre ang serbisyo nila. Sinasahuran ko silang lahat. Ang kapalit lang na gusto ko ay ang kapayapaan ng probinsyang ito. Wala na kasing ibang taong gagawa nito kundi ako lang. At gusto ko rin na bago man lang ako mawala maiwan ko ang bayan na ito ng payapa. Una po sa lahat, Homer po talaga ang pangalan ko, hindi po Roger. Pero hindi po namin alam kung sasali kami sa sinasabi nyo. Ang gusto lang naman po kasi namin mabuhay ng simple. Makasalba sa araw-araw, makakain, may maayos na matutulugan. Hindi po namin nakikita yung sarili namin na nakikipaglaban sa mga aswang. Nakakatakot pong mamatay, lalo na't wala pa naman po kaming nararating sa buhay. Ayaw naming mamatay na ganito lang kami. Marami po kasi kami mga pangarap Naiintindihan ko naman ang kinakabahala mo, Homer. At hindi rin naman kita pinipilit na sumali kayo. Ang akin lang, nagbabakasakali lang naman ako. Kulang na kulang kasi talaga kami ng tao. Kailangan namin pagandaan ang posibilidad ng panggugulo ng mga aswang. Kung hindi kami sasali sa inyo, paalisin niyo po ba kami? Hindi naman sa ganon. Dito pa rin kayo titira. Kahit nang intensyon ko ay isali kayo sa samahan, kailangan ko pa rin naman talaga ng mag-aalaga sa mga kabayo ko dito. Kaya dito lang kayo. Sinabi ko lang din naman sa inyo para hindi na kayo magulat kapag nakita nyo silang may bit-bit na aswang. Dinadala po dito yung mga aswang? Oo. Meron kaming lugar dito kung saan nila sinusunog ng buhay ang mga aswang. Madalas na patay na ang aswang na dinadala nila. Pero minsan, buhay. Mang Espino, humingi po ulit kami ng paumanhin Pero para kasing hindi po namin kaya yung inaalok ninyo Yung pag-aalaga lang po ng kabayong kakayanin namin. Sige, kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko naman kayo pinipilit. Kung sa tingin nyo hindi nyo kakayanin, walang problema. Kung sakali lang naman na magbago ang isipan nyo. Windang, ito ang naramdaman ng magkakaibigan matapos malaman ng lihim ni Mang Espino. Nang makabalik na sila sa kanilang tulugan, tinakasan na sila ng antok. Hindi na sila makatulog sa kakaisip. Sa isip-isip ni Homer, mas mapapaaga ang buhay nila kung tatanggapin nila ang trabaho ng isang manunugis. Wala pa silang lakas ng loob para sumabak sa mga nilalang na hindi pa naman nila nakikita. Kinabukasan ng umaga, maaga silang lumabas para asikasuhin ang mga kabayo. Nakahanda naman na ang lahat ng kanilang gagamitin. Ang hindi lang kondisyon sa mga sandaling ito ay ang kanilang utak. Lutang silang 3. Bukod sa walang maayos na tulog, kung ano-anong bagay pa ang naglalaro sa isipan nila.
tingin nyo, ayos lang ba talaga na hindi natin tanggapin yung trabahong yon? Oo naman oh. Delikado eh. Tsaka, itong una niyang sinabi sa atin at hindi ang pagiging manunugis. Bakit? Gusto mo bang tanggapin? Hindi ko alam eh. Nanaginip kasi ako kagabi. Kinalaban ko daw yung mga aswang. Wala na nga tayong maayos na tulog na naginip ka pa talaga ha. Tindi ha. Dahil sa panaginip lang nalito ka na? Ewan ko. Basta pagbangon ko kanina, parang bigla ko nalang naisip na ano kayang pakiramdam na maging manunugis. Natigil ang kanilang usapan nang dumating si Mang Espino. Agad nilang binitiwan ng kanilang mga hawak. Tumayo sila ng maayos at ngumiti. Magandang umaga po, Mang Espino. Homer, iwan mo na muna silang dalawa dyan. Utusan mo na kitang magpunta sa bayan. Kailangan mong bumili ng mga pang-stock natin na pagkain eh. May sakit kasi si Aling Oreng. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman si Topper, yung driver ko. Sige po, wala pong problema. Agad na kumilos ang binata. Nagpalit siya ng suot at sumakay na rin kasama ang driver na si Topper. Noong mga sandaling yon, tahimik lamang si Homer sa biyahe. Gumugulo pa rin sa utak niya ang lahat ng mga nangyayari. Para sa kanya, masyadong mabilis ang mga kaganapan. Ni hindi na nga niya namalaya na kasama na pala sa usapan ng buhay nila ang aswang. Makalipas ang isang oras, nakarating na rin sila ng bayan. Tumungo siya sa palengke. Pero taliwas sa kanyang inaasahan, wala roon ang dalagang si Ellen. Ang sabi ng mga katabi nitong tindahan, biglang hindi na nagparamdam ang magkapatid na babae. Dismayado si Homer. Yung pa naman sana ang araw na sisimplihan niyang magsabi tungkol sa kanyang paghanga. Bagsak ang balikat ng lalaki na makabalik na ito sa asyenda. Napansin naman ito ni Vando at Leo. Oh, may nangyari ba sa lakad mo kanina? Kanina ka pa tahimik eh. Kasi mga pre, hindi ko na nakita sa palengke si Emilia. Ang sabi ng mga tindera, hindi na raw nagparamdam. Sus, kaya naman pala eh. Ayos lang yan. Marami pa naman magagandang babae makikilala natin. May iba tayo. Kanina, may narinig ako. Usapan ni Mang Espino at ni Mang Endong. Ano naman yun? Ang sabi ni Mang Endong, marami daw bangkay na mga lalaki ang natagpuan sa masukal na parte ng gubat. Malapit sa baryo ng San Isidro. Hinihinala nila, mga aswang daw ang gumawa nun. Kinilabutan si Homer nang marinig yon mula sa kanyang kaibigan. Ang ideyang pagpatay ay siyang nagpatuliro sa kanyang utak. Natakot siya sa mga aswang. Iniisip niya palang na makakaharap niya ito, nanlalambot na kagad ng kanyang tuhod. Pre, sama kayo sa akin. Wisit ka. Bakit galing ka sa labas? Anong oras na oh? Alam mong bawal lumabas, di ba? Halika na kasi, may papakita ko sa inyo. Hindi naman tayo mahuhuli. Ano ba kasing ipapakita mo? Aswang! May dala silang aswang! Kahit na nakakaramdam ng kaba, mas nang ibabaw ang kuryosidad ni Homer kaya naman sumama na rin siya sa dalawa. Maraan silang naglakad at tinungo ang isa pang malaking bahay. Nasa tapat sila, nakatago sa mga halamanan na ilang metro lang ang distansya mula sa bakuran. Mula roon, nakikita nila ang mga taong naroon, kabilang si Mang Endong at Mang Espino. Mga pre, ayun oh, tingnan nyo yung babaeng yun. Ayun oh, sa gilid, yung nakagapos. Aswang yan. Kanina nakita ko, dumaan sila sa harapan ko eh. Ang pangit ng mukha ng aswang. Ganyan pala ang aswang? Parang tao rin no? Oo, may aswang na parang tao rin. Pero yung mukha nakakatakot. Ito pa narinig ko kanina ang mga aswang daw na kalaban nila, puro babae. Karamihan magaganda kapag nakaanyong tao. Kaya hindi mo talaga iisipin na aswang sila kapag kaharap mo eh. Kasi maladibata raw ang ganda. Grabe, delikado nga talaga yung mga aswang na yan. Ano Vando? Gusto mo pa bang sumali sa kanila? Makontento na lang tayo sa mga kabayo, no?
Palis na sana sila noong mga sandaling yon, pero hindi nila alam kung bakit naramdaman ni Mang Espino na nagtatago sila roon. Nakita na lamang nilang nakangiti na ang matandang lalaki. Lumapit yon sa kanila. Wala na silang nagawa kundi ang lumabas na lang din. Paano niyo po nalaman na nandito kami? Isa ito sa mga katangian ng mga manunugis na matagal na sa serbisyo. Matanong ko lang, bakit kayo nakikinig o nagmamasid? Ano po kasi, itong si Leo sinama niya kami dito. Opo, tama po si Homer. Kasi, naintriga lang naman po ako. O, halik kayo. Lumapit kayo. Oo, halik kayo. Sumunod sila sa matandang si Espino. Iniharap sila nito sa babaeng aswang na nakagapo sa bakal. Para Gendong, ipaliwanag mo sa kanila kung anong meron sa aswang na yan. Etong aswang na ito ay isa lang sa mga babaeng aswang na pumapatay sa mga kalalakihan. Inihigop nila ang dugo ng mga lalaking biktima nila. Mabangis silang mga aswang, pero hindi naman matukoy kung anong uri sila. Mailap din silang hulihin. Nahuli lang namin to dahil sa bago naming taktika na naisip. Karaniwan silang nakikita sa kasulok-sulukan ng gubat. Ang mga ganitong aswang, pangkaraniwan pa ito. Wala pa ito sa level ng 2 babaeng pinuno nila. Matanong lang, bakit ba puro lalaki lang yung dinadali nila? Ayon sa pananaliksik namin, meron silang matinding galit sa mga lalaki. At bukod pa rito, halos lahat naman kasi ng mga manunugis puro lalaki rin. Kaya lahat ng lalaking gusto nilang patayin, iniisip nila na baka manunugis. Kakaiba rin pala takbo ng utak nila, no? Anong masasabi nyo ngayong nakakita na kayo ng aswang? Delikado po trabaho nyo. Yung pong una kong naisip. Delikado talaga ang trabahong ito. Pwede kang mamatay kung tatanga-tanga ka. Pero ang trabahong ito ang magliligtas sa maraming buhay balang araw. Kaya kung sakali mang gusto nyo ring makatulong sa ibang tao, sabihin nyo lang sa akin, ha? At nang masimulan na rin natin ang pag-iensayo sa inyo. Uy, ano yun? Mukhang tayo na ang natunto ng mga aswang, Mas maigi. Hindi na tayo mahirapang hanapin sila. Teka, anong mangyayari? Hindi namin to inaasahan. Nandito na mga aswang. Magtago kayong 3. Mga bata, ihanda niyo mga sarili ninyo! Nagpulasan na ang mga nandun. Habang ang 3 binata naman ay agad na gumilid. Nakita nila si Mang Espino at Mang Endong na parang hindi man lang kinakabahan. Normal lang ang mga kilos. Kaswal pa rin nag-uusap kahit na nararamdaman na nila ang mga aswang. Hindi nagtagal, nakalapit na ang mga nilalang. Sa puntong ito, tila nanlambot ang tuhod ni Homer dahil sa takot. Hindi siya makagalaw. Pre, ano na? Kailangan na natin umalis dito. Uy! Homer! Uy! Pinagsasampal siya ni Vando sa pisngi ng mahina. Saka lamang siya natauhan. Pinilit na lamang niyang tumayo. Agad silang umalis doon at nagtungo sa kanilang bahay. Isinarado nila ang mga bintana, pati na rin ang pintuan. Kinuha nila ang mga itak at yun ang nagsilbi nilang sandata. Maririnig ang ingay sa labas. Mga nagsisigawan na manunugis at ang mga aswang na tila gutom na gutom. Shh! Huwag tayong maingay. May aswang sa bubungan natin. Kulit mo, huwag kang maingay Nakiramdam sila sa paligid. Hindi nakatiis si Leo. Sumilip na ito sa siwang ng bintana. Pagtingin niya, nakita nilang naglalakad ang isang babaeng aswang patungo sa kural ng mga kabayo. Naalarma si Leo. Uy! Baliw! Saan ka pupunta? Yung mga kabayo, baka saktan ng aswang sa labas. Lintik, di pwedeng saktan yung mga kabayo. Dahil sa pag-aalalang baka mapahamak ang mga kabayo, tila nawala ang takot ni Homer. Hindi niya kakayanin na masaktan ng mga kabayo. Kahit kasi wala pa silang 1 linggo doon, nagkaroon na sila ng kakaibang koneksyon sa mga kabayong yon. Uy! Babaeng aswang! Huwag mong lapitan ng mga kabayo!
Kami ang anuhin mo. Kami ang harapin mo. Sigurado ba kayo? Nakakalabanin natin ang isang yan? Biglang umangil na naman ng malakas ang babaeng aswang. Gumapang ito palapit sa kanila. Pero sa halip na tumakbo, nagdikit-dikit sila. Tumigil ang aswang nang nasa harapan na sila nito. Lumabas pa ang dila nito na parabang ahas. Manda kayo ayan na siya! Biglang lumundag ang babaeng aswang patungo sa kanila. Pero sa halip na tagain nila yon, tumakbo lang siya patungo sa mga kabayo. Ha? Ano yun? Anong ano? Yung ano nga? Anuin nyo? Pambihira naman. Ano nga kasi? Ano ka ng ano eh? Yung mga harang ng kulungan, isara natin para hindi makapasok yung aswang. Nagmamadali silang makapasok sa loob. Mabilis nilang isinarado ang magkabilang gate. Hingal na hingal sila habang nakikiramdam sa presensya ng nilalang. Nakatingin lang sila sa kabayo. Pansin nila na kahit hindi naman nagwawala ang mga kabayong yon, ramdam nila na natatakot ang mga yon. Mga kabayo, huwag kayo mag-alala. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Poprotektahan namin kayo kahit na anong... Putik! Mukhang ang dami na nila sa labas! Marami na talaga sila! Napapalibutan na nila tayo! Mukhang hindi alam ni Mang Espino na napapalibutan na nila tayo. Paano na to? Diyos ko, mamamatay na yata tayo kasama ng mga kabayong to Huwag kayong mawawalan ng pag-asa! Ay putik! Doon! Layo! Halos atake na sila sa puso ng muntika na silang mahablot ng isang aswang. Dumistansya sila ng bahagya. Mawawala na sana sila ng pag-asa nang marinig nilang may umaray sa mga aswang sa labas. Ubusin niyo ang lahat ng mga yan! Walang ititira! Sa sumunod na eksena, binuksan na nila ang gate. Nakita na lamang nila ang mga aswang na nagtatakbuhan palayo. Ayos lang ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Ang mga kabayo ko? Ayos lang naman po sila. Wala pong nasaktan sa kanila. Sige, sumama kayo sa amin. Saan po? Hahabulin natin ang mga aswang. Baka idami nila ang katabing baryo. Pero, Walang pero. Sumama kayo! 4 na van ang huminto sa kanilang harapan. Napilitan na lang din silang sumakay. Tumigil ang sasakyan nila sa bungad ng kagubatan. Nagmamadali silang lahat pumasok doon. Habang sila Homer naman ay mas lalong lumakas ang kabog ng kanilang dibdib. Napasubo na sila. At kahit gustuhin nilang bumalik, hindi na nila yun magagawa sa takot na baka sila naman ang puntiryahin ng mga aswang. Iandaan niyo ang mga sarili ninyo. Ayan na sila! Pinaghihila ang iba nilang kasama. Ilan sa mga tauhan ni Mang Espino ang hindi na nila nakita. Noong mga sandaling yon, medyo naging tagilid sila sa laban. Madilim kasi ang kanilang kinalalagyan. Napapalibutan din sila na nagtataas ang puno. Bagay na naging kalamangan sa kanila ng mga nilalang. Mang Espino, maling-mali na sumunod tayo dito eh. Nagagamit nila ang dilim at ang mga puno para umatake. Aba, naisip mo yan ha? Magpunta tayo sa walang ganong puno. Bilisan niyo! Mabilis nilang tinakbo ang madilim na daan. Nang nasa bukas na lugar na sila, medyo pumabor na sa kanila ang sitwasyon. Maliwanag na roon dahil sa sinag ng buwan. At mas madali na rin nilang nakikita ang bawat pag-atake sa kanila dahil wala ng mga nakaharang. Mga aswang! Lumabas kayo kung talagang matatapang kayo! Nung mga sandaling yon, naramdaman na lamang nilang wala ng mga nilalang. Umatras sa mga aswang at hindi na rin nila yon tinangkapang habulin. Mas inuna na lamang nilang asikasuhin ang mga kasama nilang sugatan. Bumalik na muna tayo sa asyenda. Gamutin ang mga sugatan at hanapin ang bangkay ng iba pa nating mga kasama. Tulala ang magkakaibigan habang nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Lumapit sa kanila si Mang Espino. Maraming salamat sa pagprotekta sa mga kabayo ko. Utang ko ang buhay nila sa inyo. Hindi ito ang buhay na gusto namin. Delikado rito. At anong buhay ang gusto ninyo? Ang maghirap ulit at kumain ng pagkain na parang pagkain ng hayop? Sandali lang naman. Grabe naman kayo makapagsalita. Sa hindi naman talaga ganitong buhay ang gusto namin . Ang gusto namin, yung payapa. Hindi yung ganito na parang kada minuto na sa panganib yung buhay namin. Mas gusto naman namin kumain ng kanin na may toyo.
Kaysa naman kumain ng masasarap pero pagdating ng gabi, may aswang na naman sa paligid at kami naman ang kakainin. Pre, kalma! Anong kalma? Narinig niyo ba yung sinabi niya? Iniinsulto niya ang pinagmulan natin. Sinasabi ko lang naman na para makaranas kayo ng kaunlaran, kailangan yung tapangan. Oo, tatapangan namin. Pero hindi sa ganitong paraan. Ayoko na. Aalis na ako dito. Ako rin. Ayoko ng ganito. Baka bukas makalawi eh. Kwento na lang ako. Ako, dito lang ako. Baliw ka ba? Anong dito ka lang? Sasama ka sa amin. Ayoko nang bumalik sa mahirap na buhay, no? Mas pipiliin ko ng mamatay ng busog kaysa mamatay sa gutom. Mas gusto mong mapatay ng aswang kaysa mamatay sa gutom? Yung ba ang gusto mong sabihin? Abayaan mo na siya. Nasilaw na yata yan sa pera eh. At ang masasarap na pagkain. Anong nasilaw ng pera at pagkain? Mas inaalam ko lang kung saan ako mabubuhay. Kung babalik ako sa dati nating buhay, siguradong walang magandang kinabukasan na naghihintay sa atin doon. Pero dito, meron. Kahit na delikado, ang malaga, alam nating may liwanag kapag nalagpasan natin to. Totoo naman ang sinasabi ni Mang Endong eh. Para mabuhay ka, kailangan mong lumaban. At ilalaban ko itong buhay na ito. Eh di bahala ka na. Kung gusto mo ang ganitong buhay, eh di sige. Aalis na kami. Tara na, Leo. Sana tama ka at mali kami. Sandali lang naman. Pasensya na, Mang Espino. Pero kung sinabi nyo sa amin noon una pa lang na kung ano talaga yung pakay ninyo sa amin, hindi siguro kami nabigla ng ganito. Umanap na lang kayo ng iba nyong marirecruit. Ibang buhay ang gusto namin eh, yung tahimik at hindi patayan. Hindi na nagsalita pa si Mang Espino ng mga sandaling yon. Hinayaan na lamang nito na makaalis ang dalawa. Pero hindi pa man sila nakakalayo, bigla itong bumalik. Ah, bakit? Bakit kayo bumalik? Nagbago na ba ang isip nyo? Ano kasi, wala kaming pamasahe. Pwede bang pahatid kami kahit sa baryo namin? Topper, ihatid mo nga sila. Napapakamot na lamang sa ulo si Homer at Leo. Pero hinatid pa rin naman sila ng tauhan ni Mang Espino. Noong mga sandaling yon, tahimik lamang silang nasa biyahe. Pero aminadong kinakabahan sila sa ideyang baka may humarang na aswang sa kanila. Makalipas lamang ng ilang sandali, ligtas naman silang nakarating ng baryo. Binalikan nila ang kanilang bahay na barong-barong. Pati na rin ang uling na iniwan nila sa gilid ng bahay, na hanggang sa mga sandaling yon ay basa pa rin ang ilalim na parte. Umupo sila sa gilid at bumuntong hininga. Ngayong nakabalik na sila, parang nanibago rin sila sa dati nilang buhay. Muli nilang naramdaman kung gaano sila kinakapos sa buhay. Pero ganun pa man, pilit nilang pinaniniwala ang kanilang sarili na hindi sila nagsisising bumalik sila. Eh ano naman kung uling na naman ang aasahan natin, di ba? Dito naman tayo sanay eh. Tsaka pwede naman tayong makahanap ng ibang mapapasukan, di ba? Oo, tama ka. Hahanap tayo ng ibang pagkakakitaan. Eh si Vando, anong gagawin natin sa kanya? Wala naman tayong magagawa. Pinili na niya ang buhay na gusto niya. Maging masaya na lang siguro tayo na nasa lugar na siya na komportable. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala eh. Kung kanina nagawang umatake ng mga aswang, siguradong magagawa nila ulit sa mga susunod na gabi. Pero tingin ko naman, dahil sa nangyari ngayon, hindi na magpapapetiks-petiks sila Mang Espino at Mang Endong. Sigurado yan, hahanap sila ng paraan para hindi na makalapit ang mga aswang. Pahama kasi itong mga aswang na ito eh. Kung hindi dahil sa kanila hindi naman tayo magkakahiwa-hiwalay. Pre, wag na tayo masyado mag-alala kay Vando. Marami siyang kasama doon. Mag-alala tayo para sa mga sarili natin. Hindi natin alam, baka tayo ang gantihan nila eh. Iniisip ko rin naman yan. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang. Kailangan din natin pumalag, pre. Sakaling tayo yung putaktahin ng mga yun. Bumuntong hininga na lamang si Homer. Maya-maya lang ay agad na rin silang pumasok sa loob para makapagpahinga. Sa kabila ng mga nangyari, nakatulog pa rin naman sila na maayos. Pagdilat ng kanilang mga mata,
Hindi sila sanay na wala sa tabi si Vando. Pero bumangon pa rin sila. Inisip na lamang na nasa maayos na kalagayan na rin ang kanilang kaibigan. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti nang nakukuha ng dalawa ang pakiramdam na kulang sila sa bahay. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay. Paulit-ulit lang ang sistema. Uling pa rin ang pinagkukunan nila ng pera. At kahit na papano naman, nakakasalba sila sa araw-araw. Walang aswang na nanggugulo sa kanila. Sa isip-isip ni Homer ay baka hindi rin naman sila gaanong kaimportante para puntiryahin ng mga nilalang. Nakita ko nga pala kanina si Bando sa bayan. Kasama sila Mang Endong. Nagkausap ba kayo? Anong balita sa kanya? Hindi naman ako lumapit. Hindi rin naman nila ako nakita. Pero base sa nakikita ko kay Vando, parang tinuloy niya yung pagiging manunugis. Maangas na yung tindigan niya, pre. Hindi naman nangayayat. Nakakakain kaya ng maayos yun dun? Malamang. Daming pagkain dun eh. Tsaka mas naging maskulado siya, pre. Mabuti naman kung ganun. Sana lang talaga walang masamang mangyari sa kanya kapag nagkaroon na sila ng laban. Tinigil nila ang kanilang ginagawa nang biglang may mapansin silang dalawang babae na nakatayo sa labas ng kanilang maliit na bakuran. May kaunting liwanag pa naman nung oras na yon dahil papalubog pa lang ang araw. Emilia? Agad na lumapit si Homer sa dalawa. Nagtatangkang sinuri ang itsura ng magkapatid. Nakita niyang marumi ang mga paa nito. Napagtanto niya kagad na baka mahaba-haba ang nilakad ng mga yon para lang makarating doon. Emilia, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito? At paano niyo kami nahanap? Pinalayas na kami sa tinitirhan namin at wala na kaming matutuluyan. Buti na lang naalala ko yung sinabi mong lugar dati, kaya nagpunta kami rito. Nagtanong-tanong kami sa mga tao, tinuro nila kami rito. Ganun ba? Pero bakit? Bakit kayo pinalayas? Hindi naman kasi namin bahay yun Bahay yun ang tiyahin namin. Akala kasi namin dati mayaman kayo eh. Hindi naman kami mayaman. Mukha lang kaming mayaman kasi magaganda kami. Itong kapatid mo, ayos lang ba siya? Ayos ka lang ba? Hindi siya makakasagot, hindi siya nakakapagsalita. Pero ayos lang naman siya. Ay, oo nga pala. Nakakalimutan ko. Homer, pwede mo ba kaming tulungan? Wala na kasi talaga kaming mapupuntahan Nakikiusap ako sa'yo. Baka kung pwede kaming makituloy sa bahay ninyo. Ay, nako. Ang liit lang ng bahay namin. At isa pa, lalaki kami, babae kayo. Hindi ba, hindi tama na magtabi-tabi tayo sa iisang higaan? Ayos lang sa amin kahit nasa lapag lang kami. Hindi kayo pwede sa lapag. Lupa ang lapag namin Pero, huwag kayong mag-alala. Kayo na lang sa papag. Gagawa na lang kami ng paraan para makahiga kami dito sa labas. Sandaling hinila ni Leo ang lalaking si Homer. Medyo hindi kasi ito sang-ayon sa sinabi ng binata. Pre, alam kong crush na crush mo si Emilia. At alam kong na-miss mo siya kasi hindi mo siya nakita ng halos isang buwan. Pero pre, wala tayong tutulugan. At saka hindi tayo pwedeng tumanggap ng babae. Baka mapag-usapan tayo dito sa lugar natin. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Tingnan mo, mukhang kawawa. Kapag hindi natin sila tinanggap, baka mamaya pagsamantalahan naman yan ng ibang lalaki dyan sa labas. Pero pre, kailangan natin silang tulungan. Yun naman ang turo ng mga magulang natin nung bata pa tayo, di ba? Tulungan natin ang mga nangangailangan. Wala nang nagawa pa ang lalaking si Leo, kundi ang pumayag na lang din. Nakukonsensya din naman siya na maaaring mapahamak nga sa labas ang magkapatid. Sumapit ang kinagabihan. Natapos na rin nila ang ginagawang papag sa tapat ng kanilang bahay. Doon sila matutulog, habang ang dalawang babae naman ay sa loob. Sa kanilang papag naghihamak na mas malaki kumpara sa kanilang ginawa. Homer, pasensya na talaga ha. Kailangan nyo pang matulog sa labas para lang makatulog kami sa loob. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kami tatagal ng sobra Kailangan ko lang talagang makapaghanap muna ng trabaho. Ayos lang naman kami. Sanay naman kami sa mga ganitong sitwasyon Huwag nyo kaming masyadong isipin. Basta, kapag may kailangan kayo, magsabi lang kayo ha.
Ang pananatili ni Emilia at Emily sa kanila ay hindi nila inakalang magpapagaan din pala ng kanilang buhay. Dahil sa 5 araw na kasama nila ang magkapatid, hindi na sila problemado sa paglalaba, sa pagluluto at sa iba pang gawaing bahay. Kung minsan din, ang magkapatid na rin ang gumagawa ng kanilang uling. Ayaw man ni Homer at Leo na pinapakilos ang 2 babae, pero kusang ginagawa nila Emilia yon. Kaya hinayaan na lang din nila. Iniisip na lamang na magkaibigan na mas makabubuti kung magtutulungan. Maligayang kaarawan! Nagulat si Homer. Pag-uwi kasi nila ni Leo galing sa bayan, may nakahanda na ng mga pagkain na nakahain sa lamesa. Hindi niya alam kung papaanong nalaman ni Emilia na kaarawan niya. Pero hindi na niya yun pinansin pa. Ang mahalaga na lamang sa kanya, kahit na papaano ay magiging masaya siya sa kanyang kaarawan. Nako, nag-aksaya pa kayo ng oras. Pero maraming salamat Sobrang maraming salamat talaga. Ngayon lang to nangyari sa kaarawan ko eh. Siyempre mabuti ka sa amin, kaya dapat lang nahandaan ka namin sa kaarawan mo. Tara na, kumain na tayo. Ay, siya nga pala, may itinabi kaming pagkain para sa mga bisita nyo. Nasa loob. Bisita? Wala naman kaming bisita eh. Ah, wala ba? Oo, wala. Kasi wala naman kaming kaibigan dito sa baryo. Ang tinutukoy yata ni Emilia ay si Vando. Di ba, nasabi naman natin sa kanya na umalis na si Vando? Ay, oo. Ang bait mo naman, Emilia. Naisip mo pa talaga si Vando Oo naman, kaibigan nyo siya eh. Nagsimula na silang kumain ng mga sandaling yon. Masayang masaya si Homer. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, nagpaalam ang 2 babae na bibili lamang ng maiinom. Saan kaya kumuha ng pera yung magkapatid? Ay nako, kumain ka na nga lang. Nagduda ka pa dyan. Wala naman kasing trabaho yung 2 yun eh. Si Emily walang trabaho. Si Emilia may mga racket yun. Ang sweet naman pala ni Emilia sa'yo. Baka may gusto rin sa'yo, pre. Ay nako, sana nga. Napalingon sila sa likuran nang maramdaman na may dumating. Napangiti silang 2 nang makita si Vando. Siguro naman, hindi na kayo galit sa akin ano? Tumayo agad si Homer at Leo. Niyakap nila ang kaibigan nila. Aminadong nasabik din silang makita ito. Ay, siya nga pala, kakaunti lang yung dinala namin eh. Ang sabi niyo kasi sa sulat, may tinira kayong pagkain para sa amin. Ha? Sulat? Oo, di ba sumulat kayo sa amin? Inimbitan niya nga rin si Mang Espino at Mang Endong eh. Nagtaka si Homer. Wala naman kasi silang pinadalang sulat. Naisip niya na baka si Emilia ang gumawa nun. Pero hindi niya maintindihan kung paanong malalaman ni Emilia ang kinaroroonan ni Vando. Oh, ano? Magtitinginan na lang ba tayo? Kain na! Homer, maligayang kaarawan sa'yo. Kung ano man ang mga nasabi natin sa isa't isa nung nakaraan kalimutan na muna natin yon ha? Para sa mahalagang araw na ito. Wala na po sa akin yun. Naintindihan ko rin naman po kayo. At saka, masaya na akong malaman na nasa maayos na kalagayan naman tong si Vando. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Ayos na ho yun. O tara, kain na. Uy, nasa na yung pagkain na tinira nyo para sa amin? Gusto namin matikman yun. Ay, sandali. Kukunin ko sa loob. Si Emilia at Emily ang naganda ng lahat ng ito. Dito na rin kasi sila nakatira kasama namin kasi pinalaya sila sa kanila. Naku, siguradong masarap to. Masarap pa naman magluto yung mga babae. Tara, kain na! Sa sinabing yun ni Vando, nagtaka na naman si Homer. Napansin niya kasi na parang hindi man lang nagulat si Vando na may kasama silang iba sa bahay. At babae pa ang mga yon. Dahil ayaw niyang masira ang sandaling yon, ay hindi na lang din niya yun pinansin. Mas pinagtuunan na lamang niya ang kasiyahan na meron sila. Maya-maya lang, tinikman na rin ng 3 ang pagkain na itinabi ni Emilia. Baka yun na sinabawan. Wala pang 5 minuto, bigla na lamang nawala ng malay ang 3. Sabay-sabay na tumango ang mga yun sa lamesa. Uy, Vando! Mang Espino! Mang Endong! Ano ba itong ginagawa ninyo? Vando! Uy! Hindi magandang biro to ha!
Kahit na anong alog nila sa tatlo ay hindi nagigising. Kinakabahan na sila noong mga sandaling yon. Habang ginigising nila sila Vando, dumating ang magkapatid na Emilia at Emily. Pero nagtataka sila kung bakit nakangiti ang dalawa habang nakatingin kina Vando na walang malay. Emilia, anong ibig sabihin yan? Huwag kang mag-alala, wala kaming nilagay sa pagkain ninyo ni Leo. Dahil noon pa man, pinapahalagahan ko ang pagkakaibigan natin. Noon pa mang bumibili ka sa akin ng isda, hindi kita dinadamay sa mga niyayanggaw ko. Ano bang pinagsasabi mo? Kailangan nilang mawala sa mundong ito, Homer. Sila ang hadlang sa aming mga adhikain. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi nagtatagumpay ang aming angkan. Ibig ba nitong sabihin? Homer, aswang sila! Napatayo si Homer at Leo. Agad nilang dinampot ang malaking bato na nasa gilid. Niloko mo ako, Emilia. Pinaniwala mo na totoo may malasakit ka sa akin at sa kaarawan kong ito. Pero mukhang pinlano mo lang ang lahat ng ito. Ikaw rin siguro yung nagpadala ng sulat sa kanila para siguradong pupunta sila rito. Tama ka, Homer. Pinlano ko ang lahat ng ito. Kailangan kitang gamitin para mawala ng tinik sa mga plano namin. Sabi mo nga sa akin, ni minsan ba? Naging busilak ba ang mga pinapakita mo sa akin? Totoong ayaw kitang madamay sa gusto kong gawin, kaya una pa lang hindi na kita niyanggaw. Binigyan kita ng bangus na walang halong pangyayanggaw. At ngayon silang tatlo lang ang pinatulog namin. Pero hanggang dun lang yon, hindi kita tinuring na kaibigan. Ang isang aswang at tao ay mortal na magkakaaway, kaya kahit na kailan, hindi kita magiging kaibigan. Puot at galit ang naramdaman ni Homer noong mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya ng dalaga. Maya-maya pa, pumangit na rin ang mukha ni Emilia at Emily. Hindi mo kami maiintindihan, Homer. Kaya ngayon umalis na kayong dalawa kung ayaw niyong madamay. Hindi namin sila iiwan. Kaibigan namin sila. Kung gusto niyo magawa ang pinaplano niyo, kailangan niyo muna kaming patayin. Hindi namin nahayaan na magtagumpay ang aswang na kagaya ninyo. Babatuin na sana nila ang dalawa nang biglang mabilis na nakalapit sa kanila si Emily. Binalandra lang sila nito. Pagkatapos, pinagtuunan naman ni Emily sila Vando na wala pa ring malay sa lamesa. Wag! Wag niyo silang sasaktan! Pasensya ka na, pero kailangan namin itong gawin sa ngalan ng aming mga adhikain. Emily, paslangin mo na ang mga yan! Lumapit na ang babaeng aswang na si Emily. Akmang itatarak na sana nito ang mahabang kuko sa leeg ni Mang Espino, pero laking gulat nito nang biglang gumalaw ang tatlo. Dumukat agad ng patalim si Mang Espino at itinarak sa leeg ni Emily. Hindi rin naman nagpahuli si Mang Endong. May punyal din ito sa tagiliran at tinarak naman ito sa dibdib ng babae. Si Vando naman ay meron ding dinukot. Sinaksak niya naman ang babaeng aswang sa tiyan. Emily! Agad na bumagsak ang aswang na si Emily. Gigil na gigil si Emilia nung mga sandaling yon, pero wala itong magawa. Batid nitong hindi niya kakayanin ng dalawang matanda dahil mahina pa siya sa kalagayang yon. Bigla itong tumungtong sa puno para makadistansya. Kumagat kayo sa pain. Kasalanan mo kung bakit namatay ang kapatid mo, Emilia. Kung nagpadala kayo ng sulat sa mansyon, alam na namin agad na hindi yun galing kay Homer. Hindi ugali ni Homer gumawa ng sulat kung alam niyang pwede niyang sabihin ng harapan. Isa pa, kilala ko ang sulat ni Homer. Yung pagkain na inihain ninyo ay napaghanda na namin. May ininom kaming pangontra. Nang sa ganun hindi tumalab kung ano man yung inihalo nyo sa pagkain. Sa madaling salita, hindi nyo kami maloloko. Mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpaslang sa kapatid ko! Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo! Hahabulin pa sana nila si Emilia pero bumuka na ang malapad nitong pakpak. Agad-agad yung nakalayo sa kanila. Samantala, tinulungan naman nila Vando ang dalawa na makatayo. Tumama kasi ang likod ni Homer at Leo sa mga kahoy na nakatambak. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang naman pero kayo, sigurado bang ayos lang kayo? Hindi ba talaga kayo naapektuhan ng kinain ninyo? Huwag kayo mag-alala. Itatay lang naman namin ang kinain namin. Hindi na naman natin inaasahan na meron pala silang pakpak. Sayang, nakatakas. Pero, paano nyo nalaman na ang dalawang babaeng yun aswang? At paano nyo nalaman na kasama na namin sila rito? Matagal na naming alam na aswang sila. Sila ang reyna ng mga aswang.
Ang hirap nilang hulihin. Nang malaman namin na nakadaupang palad niyo pala ang 2 babae sa palengke sa bayan, naisip namin na baka gamitin nila kayo laban sa amin. Total, nalaman din nila na magkakakonektado tayo. Nalaman namin na magkakasama kayo rito. Kasi nung nakaraan, sinilip ko kayo. Nakita kong may 2 babae rito at namukhaan ko sila. Mabuti na lang talaga at may plano na pala kayo. Hindi ko rin kasi talaga nahalata ng mga aswang sila eh. Hindi naman din kasi nila kami sinasaktan sa halos 5 araw na namin silang nakakasama rito. Matyaga sila. Nagtagal sila ng 5 araw dito para gumawa ng plano. Ngayong napaslang na natin ng isang reyna ng mga aswang, siguradong maaalarma na sila. Gagawa at gagawa ng paraan ng mga aswang para makaganti. Kaya dapat handa tayo. Homer, Leo, sa ayaw at sa gusto ninyo, isasama na namin kayo sa asyenda. Delikado na ang buhay nyo rito. May direktang pakikisalamuha kayo sa 2 pinakamalakas na aswang. Hindi malabong idamay na nila kayo. Mga pre, sumama na kayo. Kahit na wag na kayo maging manunugis. Basta kasama ko lang kayo. Di nyo lang alam, gabi-gabi nabisita ako dito para lang bantayan kayo. Lagi ako nag-aalala eh. Ha? Ginawa mo yun? Oo naman, magkakaibigan tayo eh. Homer, siguro sa oras na to, tama na nga sila. Kailangan na natin sumama sa kanila. O sige, sasama na kami. At Mang Espino, Mang Endong, turuan niyo ako. Gusto ko ring matuto kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Kung paano lalabanan ng mga aswang. Kung ganun, ako rin. Gusto ko na rin maging manunugis. Ayaw kong manood na lang sa inyo habang pinagtatanggol niyo kami. Di malinaw na pala ang lahat. Mas maganda. Bago nila lisanin ang baryo, kinuha nila ang bangkay ng aswang. Dinala nila ito sa pamunuan ng baryo para magbigay babala na totoo nga ang mga aswang. Nagdulot ng katatakutan ang balitang sinabi nila sa mga tao. Pero para sa kanila, mas mainam nang matakot sila ng may nalalaman kaysa mapahamak ng mangmang sa katotohanan. Bumalik na muna ang magkakaibigan sa asyenda. Muling nakita ni Homer at Leo ang inaalagaan nilang kabayo na sa mga sandaling yon, pakiramdam nila ay tuwang-tuwa rin ang mga ito. Nang mawala kayo, naging matamlay na silang kumain eh. Kung minsan, parang ayaw nila ako na ako nagpapakain sa kanila. Tapos, parang napipilitan na lang silang kumain dahil ako lang mag-isa. Grabe, talagang nangingilala talaga ang mga kabayong to eh, no? Sinabi ko naman sa inyo, marunong ding mag-isip ang mga hayop at meron din naman silang emosyon gaya nating mga tao. Mang Espino, ito po bang mga kabayo ninyo? Nagagamit nyo rin ba kapag nakikipaglaban po kayo sa mga aswang? Ano? Nagagamit? Tingnan natin. Ngumiti na lamang ang matandang si Espino. Pagkatapos ay tumungo na sila sa mansyon para ituloy ang celebration ng kaarawan ni Homer. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng binata nung gabing yon. Masaya siya dahil sa wakas, nakasama na nilang muli ang kaibigan nilang si Vando at sa mismong kaarawan niya. Pero kinalulungkot din niya ang mga nalaman niya tungkol kay Emilia. Nalin lang siya ng babae. Ang buong akala niya kasi ay totoong tao si Emilia. Ano pre, iniisip mo pa rin ba si Emilia? Hindi ko maiwasan eh. Okay lang, naiintindihan naman namin. Pasensya na pre kung di ko kagad sinabi sa inyo. Makakasira kasi sa mga plano kung malalaman nyo kagad eh. Ayos lang yun pre. Naintindihan ko naman eh. Siguro kaya ako nagkakaganito kasi hindi ko talaga matanggap na nagawa niya akong linlangin. Pero makakausad din naman siguro ako. Kailangan mong ihanda ang sarili mo pre. Siya ang makakalaban natin eh. Nahanda ko naman ang sarili ko. Kinabukasan, maaga nilang sinimula ng kanilang pagsasanay. Parte ng kanilang pagsali sa mga manunugis ay ang matinding pagsubok na kailan nilang harapin si Leo. Ilang araw nila yung tinrabaho. Maraming mga pagsasanay na talaga namang sumubok sa kanilang pasensya at lakas.
Nangayayat sila sa kanilang pag-iensayo pero kahit na ganoon ay masaya si Homer. Dahil paunti-unti, nakakaroon na sila ng kaalaman kung papaano lalabanan ng mga aswang. Sa ikalimang araw, itinigil na nila ang kanilang pagsasanay. Ang sabi ni Mang Espino ay sapat na ang kanilang mga natutunan para makipagsabayan sa mga aswang. Kaya naman, ang susunod na nilang gagawin ay puksain ng mga aswang na gumagala-gala sa kagubatan at sa iba pang baryo. Si Mang Endong at ang 3 binata ang nabigyan ng misyon na puntahan ng kalapit na baryo. May natanggap kasi silang impormasyon na mayroong mga aswang na nagmamasid doon. Kaya naman 5:00 pa lang ng hapon, nagtungo na rin sila roon. Mang Endong, sigurado ba kayong kaya na ng 2 kong kaibigan yung makipagsabayan ngayon? Oo, bakit? Nagdududa ka pa ba? Hindi naman. Parang ang bilis lang kasi. Uy, Vando, ano tingin mo sa amin? Mabagal matuto? Hinaan nyo nga yung mga boses nyo. Seryoso na, malapit na tayo. Natanaw na nila ang isang bahay na hindi naman kalakihan. Ramdam na matandang si Endong ang presensya ng mga aswang sa loob. Kaya naman inabisuan na nito sila Homer. Marahan silang lumapit sa bahay. Dinig nila ang mga pag-uusap sa loob na tila ba merong binabalak na biktimahin ng mga aswang. Sumenya si Mang Endong. Unang lumapit si Vando. Sumunod si Homer at huli naman si Leo. Doon ka sa kabila, Vando at Homer. Tayo rito, Leo. Nagiwalay sila ng direksyon. Tumungo sila sa magkabilang parte ng bahay. Maya-maya pa, tila nakaramdam na rin ang mga aswang na nasa loob. Bigla na lamang kasing nanahimik sa pagsasalita ang mga yon. Maigpit lamang ang hawak nila sa kanilang mga sandata. Paglabas ng mga babaeng aswang sa bakuran, hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Unang umatake ang magkakaibigan. Nagawa nilang matamaan ng 2 aswang. Marami-rami pa pala ang nasa loob, kaya madali silang nakadistansya. Isipin nyo na ito ang huli nyong pagsasanay. Homer, Leo, kailangan nyo mabuhay. Lumabas pa ang ilang aswang. Agad-agad silang napalibutan ng mga yon. Habang si Mang Endong nasa gilid lang at kalmadong nakatingin sa kanila. Mang Endong, hindi mo ba kami sasamahan sa laban na ito? Hindi. Titingnan ko lang kayong 2 kung paano kayo lumaban. Bakit ako kasama? Para gabayan sila. Ikaw ang magsisilbi nilang pinuno ngayong gabi. Mamaya na ang usapan. Nainip na ang lalaking si Homer. Ito na mismo ang unang umatake sa mga aswang. Pinagtatataga ni Homer ang nasa harapan niya pero mabilis lang din naman yung nakailag. Pero hindi nagpatinag ang binata. Mabilis nitong inatake ang iba pa. At kalaunan, isa sa mga aswang ang kanyang napabagsak. Nakaramdam siya ng kaligayahan. Wala na siyang nararamdamang takot. At ang pagpaslang sa salot na nilalang ay tila nagdulot ng kalakasan ng loob para kay Homer. Ayos pre ah, ang galing mo. Kayang-kaya mo rin yan. O sige, susubukan ko nga. Nagmamadaling lumapit si Leo sa kaharap nito. Pero dahil sa hindi organisado nitong galaw, muntikan na itong mahagip. Huwag kang basa-basa atake nang hindi mo pinag-iisipan. Madaling mamamatay ang mga basa-basa lang kumilos. Copy, boss! Nagdikit-dikit silang 3 ulit. Maya-maya pa, nakita nilang may mga dumating pang ibang babae. Maging si Mang Endong din ay hindi inaasahan na mas madadagdagan ng kanilang kalaban. Mang Endong, nanunod ka pa ba dyan? Hindi na to normal. Dinukot ni Mang Endong ang kanyang itak. Sumama na ito sa kanila. Nang mapansin na ang mga aswang na rumeresbak ay hindi na mababang uri, Mas malalakas sila at mas mababangis kumpara sa mga nauna ninyong nakalaban. hindi nagtagal, sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Noong mga sandaling yun, sinabayan nila ang bangis ng mga ito. Pinangunahan nito na matandang si Endong. Kitang-kita ni Homer ang kagalingan na matanda. Na kahit meron na itong edad, parang nilalaro-laro lang nito ang pakikipaglaban. Aray! Leo! Ayos ka lang? Ito ang atensyon sa laban. Konting kibot, nag-aalala kayo. Hindi ganyan ang inaral natin, ha? Nanahimik ang 3. Huminga ng malalim.
Nang muling lumusob ang mga aswang ay matindi na ang kanilang konsentrasyon. At dahil dito, kahit mas malalakas at mas mabibilis sa mga babaeng aswang, unti-unti na nila yung natatalo hanggang sa tuluyan nang nag-alisa ng iba. Hindi natin sila hahabulin. Bakit? Para malaman ni Emilia na hindi nila tayo kakayanin. Sa ngayon, natapos natin ang misyon natin dito. Kaya kailangan na natin makaalis. Nagmamadaling umuwi ang mga yon sa kanilang asyenda. Masaya na sana sila dahil sa daladala nilang balita. Pero pagdating nila sa bungad pa lang, nakita na nilang nakahandusay na ang mga bantay sa gilid. Nang pumasok naman sila sa loob, nakita rin nila ang iba pang mga manunugis na wala na ring buhay. Agad na dumaloy ang kaba sa kalooban ng binatang si Homer. Kahit si Mang Endong din ay tila ba nabahala. May ginawa sila kakaibang taktika kaya nangyari ito. Si Espino, kailangan natin siyang mahanap. Pinasok nila ang mansyon, pero wala silang nakitang matanda doon. Kaya naman nilibot pa nila ang ibang parte ng asyenda. Pero hindi pa rin nila yon nakikita. Hindi kaya dinukot na siya ng mga aswang? Malabong dukutin siya. Kung nahuli siya ng mga aswang, sigurado ang gagawin sa kanya papatayin kaagad siya. Wala na bang ibang lugar dito na pwedeng pagtaguan si Mang Espino? Huwag kayo mag-alala. Ayos lang ako. Paglingon nila sa matandang lalaki, nakita nilang may sugat na ito sa kaliwang braso habang hawak naman sa kanan ng katana nito. Buti naman at buhay ka. Ano bang nangyari dito? Bigla silang lumusob. Meron silang mga pinasingaw na masakit sa ilong. Dahilan para makaramdam ng hilo mga tao natin. Buti na lang, natakpan ko kagad ang bibig at ilong ko. Muntikan na akong mapas lang ni Emilia. Ang kaso, mautak ako. Nakapagtago kagad ako matapos kong paslangin ang ilan sa mga kasama niya. Bakit po kayo nagtago? Hindi niyo po ba siya kakayanin? Nakita ko si Emilia. Iba na siya. Iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Malakas siya. Hindi ko na siya kakayanin mag-isa. Espino, mukhang kailangan na nating abisuhan ang ikalawang dibisyon. Ano naman yung ikalawang dibisyon? Ito yung isa pang hanin ng mga manunugis. Mas mababangis, mas mabibilis at maraming alam na taktika. Inilalabas lang sila kapag sobrang alanganin na ang sitwasyon. Wala na mga kasama natin dito. Mukhang kailangan na talaga natin ng dagdag puwersa. Sa parehong gabi, agad na rin naman silang bumiyahe patungo sa iba pa nilang mga kasama. Tinipon ni Mang Espino ang mga yon. At sa parehong oras, umalis na rin sila ng kanilang kuta para makipagsabayan sa mga babaeng aswang. Malayo pa ba? Hindi ko rin alam. Ngayon lang din ako sumama sa kanila sa ganito eh. Mga pre, kung ano man ang mangyayari ngayong gabi, walang kalimutan ha. Uy, kung makapagsalita ka naman, akala mo naman, mamamatay ka na talaga. Hindi natin alam. Hindi ba nga kasama sa napag-usapan sa pag-iensayo na sa mga ganitong laban, dapat inaasahan mo ng pwedeng may mawala sa kasamahan. Huwag na kayo magdaldalan dyan. Mga kasama, malapit na tayo. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Huling tanong na lang. Alam niyo pala kung nasaan ang mga aswang bakit hindi niyo pa nilusob noon? Kasi, kahapon lang naman nakatanggap ng timbre na dito naninirahan ng mga aswang. Hindi ba talaga kayo masasabihan? Manahimik kayo, ang dadaldal nyo. Napatikom ng bibig ang dalawa. Mga ilang sandali pa ay tumigil na muna sila sa gilid. Nakikita na nila ang isang baryo na maliwanag. At base sa dalawang matanda, lihitimong mga aswang talaga ang mga naninirahan doon. Hindi makapaniwala si Homer noong mga oras na yon. Akala niya kasi noon ang mga aswang ay kanya-kanya ang buhay. Nabigla siya nang malamang iisang angkan pala ang mga yon na nasa iisang lugar. Maganda pa lang sana sila sa paglusob nang biglang nagulat sila nang sila ang mapalibutan. Buti na lang ay handa sila sa mga ganong klase ng pangyayari. Pero ang kinabahala nila, naalarma na ang mga nasa baryo kahit na hindi pa man sila nakakalapit. Magpunta tayo sa lugar na hindi gaano mapuno. Karipa sila ng takbo,
hinahabol sila ng aswang. Nang makarating na sila sa kagubatan kung saan walang ganong puno, bagay na alam nilang magiging kalamangan nila sa mga aswang. Laban na! Sa udyat ni Mang Endong, lahat ng mga tauhan nila ay mabibilis na nagsilabasa ng mga palaso at ibinala sa kanilang mga pana. Inubos na mga yon ng mga palaso para patayin ang unang grupo ng mga aswang. Dahil sa husay ng mga manunugis, agad nilang natalo ang mga yon. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Dumating na naman ang ilan pang mga aswang. Kasama ng mga ito ang babaeng si Emilio. Kasama ng mga ito ang babaeng si Emilia. Sa mga sandaling ito ay iba na ang itsura. Naging kulay itim na ang lahat ng mata ni Emilia at merong isang sungay na nakausli sa kaliwang bahagi ng ulo nito. Ang katawan naman nito ay namuti, parang kasing kulay ng balat ni Tamawo. Pabuti naman at kayo na mismo ang pumunta sa balwarte namin. Nang sa ganon ay hindi na kami mapagod pang maglakbay. Mukha yatang kampante at mataas na ang kumpiyansa mo ngayon, Iha. Nararamdaman ko ang kakaibang lakas mula sa'yo. Totoo nga ang sinasabi ng iba. Hindi ka lang isang negosyanteng mayaman. Isa ka ring magaling na manunugis. May kakayahan kang malaman kung ang nasa harapan mo ay kaya mong tapatan. Tapusin na natin ang usapan na to. Nang sa ganun malaman na rin natin kung kaninong buhay ang matatapos ngayon. Endong, sabayan mo ako! Nagtaka ang babaeng si Emilia nang magsuot ng kwintas ang dalawang matanda. May kung anong mga salita na binigkas sa mga yon. Nakita na lamang nilang lahat na bahagyang umilaw ang kwintas. Hindi lang kami basta manunugis. Antingero din kami. Kakaibang bilis ang pinakita ng dalawang matanda. Dahilan para makapas lang agad ito ng mga aswang. At dahil dito, nagsimula na ulit ang laban. Hanep, may ganun pala silang tinatago. Yun nga siguro sinasabi ng mga espino na pasabog nila. Lukong aswang to ah. Ang pangit! Nagdikit-dikit ang tatlong magkakaibigan. Nakipagsabayan sila sa mga babaeng aswang. 2 minuto pa lang ang nakakalipas, nagkaroon na rin sila ng mga galos. Kahit kasi may kaalaman na sila sa pakikipaglaban, aminado pa rin sila na kakaiba pa rin ang mga aswang na nilalang. Sa likod mo, pre! Salamat, pre! Tingnan nyo! Parang hindi talaga nila kaya si Emilia kahit na meron na silang anting-anting. Nalingon ng magkakaibigan sa 2 matanda, nakaharap naman ng babae. Kitang-kita nilang hirap na hirap si Mang Espino at Mang Endong na galusan si Emilia. Tingin ko, kailangan na natin silang tulungan. Anong matutulong natin dyan? Dito pa nga lang hirap na tayo. Uy, muntikan na ako dun ah. Homer! Bigla na lamang tumakbo si Homer palapit kina Mang Bigla na lamang tumakbo si Homer palapit kina Mang Espino at Mang Endong. Napatingin din naman sa kanya ang babaeng si Emilia. Emilia, makinig ka sa akin. Itigil mo na to. Walang mangyayari kung makikipagsabayan ka lang sa kanila. Baka mapahama ka lang. Emilia, alam kong hindi ka masamang aswang. Alam kong kakayanin mo pang magbago. Anong pinagsasabi mo? Kahit na kailan, ang mga aswang ay masasama. Hindi sila gaya ng mga tao na alam ang salitang pagbabago. Gumising ka nga sa katotohanan. Homer, kung umaasa ka na magiging normal na tao ako, umaasa ka na lang sa wala. Umalis ka rito kung ayaw mong madamay sa kamatayan nila. Kung talagang wala kang balak na magbago, wala akong magagawa. Kakalabanin na rin kita. Magising ka sa katotohanan, Homer. Hindi mo ko kaya. Sila nga hirap na hirap eh. Sino nagsabi sa iyo na hirap kami? Tinatansya lang namin ang lakas mo. Ngayong alam na namin ang limitasyon mo. Mamamatay ka na ngayon! Nagulat na lamang si Emilia. Biglang bumilis ang kilos ni Endong. Namalaya na lamang ng babae na nasa gilid na ang matanda. Hindi na ito nakailag. Kaya naman agad na naitarak ni Mang Endong ang katana. Tumagos pa yon sa tagiliran ni Emilia. Paghugot ni Mang Endong, mabilis na lumayo ang aswang na si Emilia. Hingal na hingal. Ramdam na ramdam ang ginawa ng matandang manunugis. Nagkamali ka man ng iniisip na malakas ka. Wala ka rin palang pagkakaiba sa iba. Ang dali mong basahin. Emilia,
Hindi mo kami kakayanin. Mas maraming mas malalakas na aswang ang pinaslang na namin noon. Sisiw ka pa lang sa paningin namin, Iha. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Isuko mo ang sarili mo, ha? Manahimik ka! Hindi mangyayari ang gusto mo! Lalaban ako hanggang sa dulo ng aking hininga! Mabilis na lumusob ang babaeng aswang. Kahit na may butas na ang tagiliran nito, mabilis pa rin itong nakalapit. Sinubukan ni Emilia na kalimutin si Mang Espino, pero hindi man lang gumalaw ang sa kinatatayuan na matanda. Nagawa nitong salagin ang kalmot ng babae. Sa isang iglap lang, naramdaman na lamang ni Emilia na nakatarak na sa dibdib niya ang katana ni Mang Espino. Madali lang ang laban na ito, Iha. Kasing dali lang ng buhay mo. Pagugot ni Mang Espino ng katana, agad na sumuka ng maraming dugo ang babae. Napatras ito. Tumingin kay Homer. Homer, bago akong mawala, gusto ko lang sabihin na totoong mahalaga ka sa akin. Matapos magsalita ng babae, ay agad na rin itong nalagutan ng hininga. Nag-iyakan ng ibang mga aswang. Tila humina ang loob ng mga yon na naging dahilan din ng kanilang pagkatalo. Masakit para kay Homer ang nangyari, pero wala siyang magagawa. Kahit na may nararamdaman siya sa babae, kailangan niyang tanggapin na hindi na maaaring mabuhay pa si Emilia. Pasensya ka na, Homer. Ito ang pinakatamang gawin para sa kaligtasan ng lahat. Naintindihan ko naman, Mang Espino. Iniisip ko lang na ibigay na lang din natin sa kanya ang pagpapahinga. Naramdaman na lamang ni Homer ang dalawa niyang kaibigan. Dinadamayan siya nito. Kaya kahit na papaano, gumaan na rin ang kanyang kalooban. Natapos ang labanan na yun na walang namatay sa kanila. Nakauwi silang lahat ng kumpleto. At mula nang mangyari yun, tinatak na ni Homer na magiging maingat na siya pagdating sa babaeng kanyang mamahalin. Isang buwan ang nakalipas, naging normal na ang lahat para sa kanila. Sa asyenda pa rin sila nakatira. Sila na ang nag-aalaga sa mga kabayo ni Mang Espino. At bukod dito, naging opisyal na rin silang kasapi ng mga manunugis. Mang Espino, sigurado ka bang hindi magagalit ang asawa mo kapag umarap ka sa kanya ngayon? Yan nga ang problema ko eh. Hindi ako sigurado. Kaya nga gusto ko kasama ko kayo. Para may lakas ako ng loob. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh. Idaan mo na sa romansa. Romansa? Di ba matatanda na sila? O bakit? Bawal na ba sa patatanda ang romansa? Kahit anong edad pwede pa. Kaya sige na, Mang Espino. Sundin mo na lang yung sinasabi ni Mang Endong. Makasira ulo din pala talaga kayo eh, no? Baka sa halip na mapaamo ko siya eh, lalo pa siyang mabwisit sa akin. Basta, kakausapin ko na lang siya na matino. At ipapaliwanag ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ang pakiramdam na hindi nagbabago kahit na kailanman. Nagtawanan na lamang sila ng mga oras na yon. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa kinaroroonan ng matandang babae. Kinausap yon ni Mang Espino. Pero sa kasamaang palad, lumabas lang ang matandang lalaki ng natataranta. Hinabol ito ng kutsilyo ng dati nitong asawa. Halakhakan na lamang ang kanilang ginawa. Napagdesisyon na lang nila na babalikan na lang nila ito sa susunod na araw. Sa ngayon, masaya na ang buhay na magkakaibigan. Nakakaluwag na sila sa buhay at hindi na sila nahihirapang isalba ang kada araw. Napapangiti na lamang si Homer. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil alam niyang pinakinggan nito ang lahat ng kanilang mga hinihiling. Wakas,